Grabe, sobrang taas. 1/4 pa lang siguro yung height ng ating inakyat. Well, ang napakalaking bagay na pumukaw sa aking atensyon, itong kalsada na to. Na ang pinaka-challenging sa ating tawirin ang tunnel na to. Whoa! Incredible! Amazing, very amazing. Ngayong araw ay dadayuhin natin ang isang lugar na dito mo matatagpuan ang pinakamatanda at pinakamalaking isang bagay na masasabi mo sa sarili mo na, wow! Kinailangan din ng daan-daang taon upang masabi na sa lugar lang na iyon matatagpuan ang bagay na iyon. Well, ang napakalaking bagay na pumukaw sa aking atensyon, itong kalsada na to. Narito tayo sa Pantabangan Aurora Road na kung saan ito ay napaka-saddle na part ng ating dinadaanan sa ngayon. Pinumuha naman, oh. Hirap na hirap yung sasakyan. Dahan-dahan niyang binababa dahil nga sobrang tarik nitong kalsada na to. Sa aking paglalakbay ngayong araw, tatahakin ko ang mga ganitong daan o kalsada sa mga bulubundukin na ito. Ang mga pagkakataon na ito sa kalsada ay hindi dapat binabaliwala pagkus kailangan ng masusing atensyon at pag-iingat para sa kapakanan ng bawat isa. So ang lugar nga na to ay isang bulubundukin na kung saan mas marami pa tayo makitang saddle point dito sa lugar na to. Kailangang bahagi ng gitnang Luzon. Sa lugar na ito ay mayroong isang puno na napakapambihira at dito mo lamang matatagpuan sa buong Pilipinas. Dito natin sasadyain sa probinsya ng Aurora ang tinatawag na Millennium Tree na magdudulot sa iyo ng pagkamanga sa sandaling ito'y makita mo. Panandalian, ako'y napatigil sa kalsadang ito sa kadahilanan sobra ako na curious kung bakit may napakalaking bato sa gilid ngang ito. Ako'y lubhang na bahala sa maaaring dulot ito kung tayo man magkamali o magkaalanganin sa ating pagmamaneho. At siguro itong napakalaking bato nito, galing dito sa bahagi ng bundok na to. Ayan. Gumuho siya papunta rito. At panigurado, hindi na siya inalis dito. Pagka nyo. Siguro hindi kaya itong alisin ng payloader o ng crane. Ano? Napakalaki, oh. Tinulada kaya to. At sa pagkakataong ito, tayo ay mag-iiwan ng permanenteng alaala na iukit ko sa napakalaking batong ito. At sana nga ito'y magtagal ng maraming taon. So, palatandaan to na si One Road minsan ay narito sa Maria Aurora. At nagtataka ako rito sa lugar nitong Maria Aurora na to. Napakarami nib na nakatambakan. Namimigay kaya to, binibenta. Nag-uwi kaya ako. Uwi natin. Akin na nga tinatahak ang daan patungo sa ating pakay na bayan, ang bayan ng Maria Aurora, dito sa lalawigan ng Aurora. At kapansin-pansin agad dito ang napakalalawak na mga taniman ng niyog saan ko man ibaling aking paningin, sa patagman o sa mga burol na naririto. Tara na, pasukin natin yung tunnel.
Since maraming buko sa Maria Aurora, tikman natin. Kuya, magkano to? 40 to. Sige, pabili isa. O, parang suha, oh. Laki. Grabe siya. Ito, napili ko. Ate, magkano yung buko? 40. O, 40. Isa. Okay, may resibo pa. Pabigay na lang po. Alright. Buko paid. Akalain mo nga naman sa halagang 40 pesos. Aba, yung coconut craving ko, maibibigay ng Maria Aurora sa napakamurang halaga at may pa-design pang ganyan, no? Ayan, ako. Thank you. Ayan mo natin to. Nasabit sa buko. Hey! Ito na. Social natin, para tayo nasa Boracay. Very good. For only 40 pesos. Grabe. Haba ng biyahe ko ron, sulit na sulit to. Ito na nga ang kayamanan at simbolo ng Maria Aurora. Ang kanilang dambuhala, napakalawak at napakatandang puno. Ito ang tinaguriang Millennium Tree, isang uri ng puno ng balete. Ang punong ito ay natatangi na dito mo lamang matatagpuan sa buong Pilipinas. Oh, ugat to actually, nasa hangin. Pero paglipas siguro ng maraming taon, bababa pa to. Grabe, balitin na to. Ugat, nasa hangin. Dahil mahigit 600 taon lamang naman ang puno na to, ganyan ang makikita mo sa buong paligid. Hindi mo mabibilang lahat-lahat ng ugat na nakapalibot dito. At ang ilan nga dito ay mistulang nakasabit at nananatili na lamang sa hangin. Paglipas ng daan-daang taon, itong Ambaliti tree, nagproduce siya ng napakaraming ito. Parang, ano ba matatawag ko rito? Ugat na rin siguro to, no? Itong mga ugat na to, uncountable na to para sa akin. Hindi mo na siya mabibilang hanggang sa kaloob-looban, napakarami niyang ugat. At narito na ang isang challenge na hindi karaniwang ginagawa ng mga bumibisita sa lugar na ito. Ang akyatin ang napakataas na puno na ito. So try nating akyatin tong balite. Okay. Actually, nung bata tayo, magaling tayo umakyat. Pero as we grow older, syempre, nawawala yung pagkagilas natin sa pag-akyat. Alright. Bari-bari apo. So, itong aking kinatutungtungan, siguro masasabi ko na may mga portion na rito ng baliti na bulok na siya, oh. Ayan. Meron siya mga part na decayed. Ayan, pahintulot. Kinuha ko yung bahagi ng ano mo. Ayan. Grabe, sobrang taas. 1/4 pa lang siguro yung height ng ating inakyat. Ngayon naman ay lulubos-lubusin natin ang pagkakataon at papasukin na natin ang tunnel o ang kaloob-looban ng puno na to. So ito na ang ating ultimate challenge dito sa ating visit sa Balete Tree. Ang tawirin ang tunnel na to. Okay. What it feels like here and kung ano nasa loob. Grabe. Ang makapasok sa ganitong lugar ay hindi matatawaran sapagkat napakapambihira lamang ang ganitong pagkakataon. At iilan lamang ang naglalakas loob na gawin ang ganitong challenge. Alright.
Hanapin natin yung pinaka-pusod. Nasaan yung pinaka-pusod? Oh! Incredible! Wow! Amazing, very amazing. Sa sandaling ito, hindi ko maipaliwanag ang aking nararamdaman o pagkamanga. Biruin mo, ako ay mismong nasa kaloob-looban o ubod ng isang puno. At parang nakita ko na yung pinaka-puno, ha? Ito siguro yun, oh. Laki eh. Oh. Pero ampaw na rin siya. Grabe. Para tayo nasa kuweba rito. Woo! Para nature. So, hindi ko ma-describe kung ano feeling ng experience na to, ha? Ba't talaga tayong nag-explore sa cave? Ay. Okay, we're about to exit. Okay. Oh. Oh, very challenging. Oh, at last, we made it. At hindi pa rito natatapos ang ating adventure sapagkat may bonus ride pa tayo dito sa ating sasakyan. At ito nga, pumapasok tayo sa Balete Secret Garden kung tawagin sa lugar na to. At ito, medyo chill ride tayo ng kaunti. Napaka-affordable nga lang ng ride dito, 35 pesos itong sinasakyan nating mini train na to. Wow! So, nandito tayo sa Singapore Station. Let's... Oh. Oh, pasalat ah. Ah. Woo. Oh, Merlion. Singapore. Next. And there is another station here, what we call Bodhisattva. Bodhisattva. Okay. Hindi mapiraso itong ano mo. Ha? Tunay na ginto ba to? Golden. And then, on the other section, there is India section. Kita mga kids. India. At last. Dito na ako sa India. Hello, Taj Mahal. Say hi. Mga attraction dito sa Balete Secret Garden. Itong heart. Parang Valentine's. And then, after this station 1 ang tawag dito. There are 3 big eggs. Ayun na. Naku. May dinosaur to ah. Ano naman po kung may kayo sa halaman, yung mga kaibang halaman pa sa loob, pwede natin tingnan. Meron dyan yung carnivorous plant. Ano mga carnivorous plant dyan? Ganyan, pitcher plant. Pitcher plant? Ano yung ganun? May fly trap? Bali, pitcher plant lang siya. Yung Venus flytrap, wala kasi medyo maselan siyang alagaan. Tutor tayo ni Kuya, tingnan natin. Nasaan ang pitcher plant? tawag dyan. So ayan, cute niya. Malit lang siya, actually. And this is my first time to see this in person. Pitcher plant.
At bago tayo lumisan sa lugar na ito, syempre lahat ng turista meron ito. At ang kakaiba rito, hindi basta picture. Maya-maya malalaman ninyo kung ano gagawin. So ito si Kuya. Kuya, ano pangalan mo? Jerwin Flores. O, siya yung human drone ng lugar na to, Balite. Ano pangalan nito? Millennium Tree, the biggest and oldest in Asia. Nako, oldest in Asia. Ilang taon na ba itong ano natin? More than 600 years according to 600 British years. botanists na nagsuri. Alright. So, Tapos mga bago nyo mayakap-yakap to, kailangan 67 adults bago siya mayakap ng buo. 6'7". So, mayroon ba nag-attempt na mas Meron marami po. pa dun sa 67? Meron po. Mga 100 plus sila ganun, nayakap-yakap nila yan. So, ilang taon ka na ba ritong 10 years. naging sa service? 10 years. Okay, Kuya. Ano pangalan mo na ulit? Jerwin, Okay. Winwin. Okay, Jerwin. Salamat ah. Tunay na biyaya at maipagmamalaki natin ang tinaguriang The Millennium Tree na hindi lamang sa buong Pilipinas kundi sa buong mundo pa. Alright, for the meantime, lilisanin muna natin tong ating pinasyalan na lugar na talaga namang kagulat-gulat ang laki niya. So this is One Road. Like I always say, I'm always on the road, and subscribe to my channel right now. Thank you very much for watching.